Okay, kaibigan, ang topic natin ngayon para sa mga taong inis na sa kanilang sakit. Okay, parang sobra ka ng inis, sobra ka ng frustrated, napuntahan mo na maraming doktor, inaral mo na lahat, pero lagi ka pa rin may nararamdaman. Okay? Kaya topic natin, paano labanan kahit anong sakit, serious man o hindi, ano tamang mindset sa may sakit. Okay. Actually, itong topic natin, common to sa mga may edad na, pag 50 years old, 60, 70, talagang maraming sakit yan, maglalabasan. Palipat-lipat lang yan. Ulo, tiyan, paa, leeg, paikot-ikot. Wala talagang perfect health. Pwede rin to mag-apply itong topic natin para sa mga kabataan. Teenager, 20s, 30s ngayon, marami sa kanila nalulungkot, very lonely, nadidepress, parang inis na rin sila sa buhay. Meron din ganong nangyayari sa kabataan. Okay? So ganito gagawin natin. 17 tips para malampasan itong mga sakit for all disease to. Ang tawag dito, riding with the flow. Ibig sabihin, kung meron kang sakit na hindi nawawala, kakaedad, chronic disease, ganito gagawin mo. Yung mga may arthritis, paulit-ulit yan. Sakit sa puso, pabalik-balik. Irritable bowel syndrome sa tiyan. Okay? Arthritis, diabetes, mental health problem, nervyos, inis talagang. Minsan inis ka lang, makita mo lang social media mo, mainis ka lang. So, ang secret dyan, ganito, riding with the flow, at meron tayong 17 tips at 3 rules na susundin. Tandaan nyo itong rule, sulat nyo. Rule number 1 sa buhay, base sa experience ko, is walang perfect health. Anong walang perfect health? Walang taong perfectly healthy. Kahit sino tanungin mo, may problema yan. Kala mo lang wala. Walang tao na pwede mo sabihin, dapat wala akong nararamdaman buong araw. Baka may araw wala kang nararamdaman, pero may araw, sure ako, sasakit leeg mo, sasakit likod mo, sasakit katawan mo, meron kang bukol na iniintindi, meron kang nararamdaman na pabalik-balik. So, walang perfect. Huwag nyo i-expect na talagang 100%, lalo na kung may edad na. Pag 50, 60, 70, talagang araw-araw, meron ka nararamdaman kung grabe lang o hindi. Yan ang rule number 1. Huwag kayong mag-expect. Number 2, rule. Huwag kayong mag-expect na 100% na makakampante o ma-assure kayo na wala kayong sakit. Kahit umikot kayo sa lahat ng doktor, basahin nyo lahat ng Google, walang makakasabi sa'yo na 100%. Walang mangyayari sa'yo in 5 years or 10 years o 100% wala kang sakit. Walang ganun Walang ganun. Pero maraming tao ngayon naghahanap ng 100% assurance na healthy sila at mabubuhay sila ng mahaba. Kasi takot sila mamatay. Yun, di ba? Lahat nanggahanap na walang nararamdaman, hindi sila papayag na may Muhammad. Gusto nila, pagdating ko ng 40 years old, kumita na ako ng ganito. Pagdating ng 50 years old, naikot ko na yung mundo, nag-travel na ako. Walang ganun. Okay, kahit sa akin, walang ganun. Walang 100% kahit sa doktor. By percentage lang tayo. And number 3 rule, dapat matuto tayo, learn to live with the disease and uncertainty. Dapat matuto tayo mabuhay doon sa karamdaman natin at yung uncertain ang buhay. Okay? Sa akin, pasalamat na lang tayo kung hindi ganun kalala. Diba? Kung mild lang yung sakit nyo, okay. Like ako, sinasabi ko sa inyo, marami akong problema. Meron din ako neck problem, siguro kaka-computer. Meron ako irritable bowel syndrome. Talagang grabe itong irritable bowel ko. Parang minsan, maiinis ka talaga, maiiyak ka sa sakit, idadapa mo. May mga ganon. Meron din akong mga varicose, marami pa akong mga problema. Pero okay lang, meron din akong palpitation, dati may, lahat tayo meron. Walang perfect.
pasalamat lang tayo, nabubuhay tayo at nagagawa natin gusto natin kahit papano. Okay? So, rule number 1, no perfect health. Medyo na makakagalaw-galaw ka, okay na yan. Number 2, walang 100% magsasabi nyo magaling ka at hindi tayo mamamatay. Walang ganun. Diyos lang makakasabi. Number 3, matuto to live with disease and uncertainty. Ngayon, meron tayong 17 tips. Paano tayo mabubuhay sa mundo? Sabi mo, Dok, walang perfect, walang sigurado. Takot kami mamatay. Baka anong mangyari eh. Diba? Ayaw namin, gusto namin nandito lang sa mundo. 17 tips. Number 1, physical tips muna tayo. Listen to your body. Makinig sa katawan mo. Diba? Ito tinuturo ko sa inyo. Pag sinasabi ng katawan mo na antok ka na, pagod ka na, ibig sabihin, matulog ka na. Diba? Ano solusyon sa antok? Matulog. Hindi ang pag-inom ng energy drinks, hindi pag-inom ng kape, hindi pag-inom ng mga uppers. Diba? Listen to your body. Kung pagod ka sa araw na yon, hinay-hinay lang. Kung mahina ang katawan mo nung araw na yun, hinay-hinay. Kung pagising mo malakas ka, okay, good. Parang sa mga cancer patients o sa mga senior, may araw na pag-cancer patient talaga latang-lata, kala mo wala nang pag-asa, mga dialysis patients parang latang-lata na, pero may araw malakas ka. Diba? So, listen to your body. Pakinggan. Number 2, kahit anuman sakit nyo, ayusin yung diet pa rin, di ba? Konti lang kakainin, ayusin yung diet, di ba? May prutas, may gulay, may karne konti, di ba? Pag maayos yung diet mo, kahit papano, medyo may sustansya ka, may healthy ka. Masama na nga pakiramdam mo, depressed ka na nga, tapos puro ka pa fast food. Mahirapan tayo. Number 3, physical tip, dapat maraming tubig. Ako, lagi na lang tubig. Wag lang akong ma-dehydrate. Diba? 8 glasses. Kahapon, mga 10 glasses ako. 10 glasses of water ako. Diba? Gusto nyo juice? Pwede. Pero nakakataba ang juice, nakakataba ang buko. Basta hydrated ka lagi. Mas gusto ko rin, kung may pera kayo, mas maganda yung temperature nyo, maganda-ganda. O, hindi rin maganda magbibilad sa araw talaga ng matagal. O, sabi mo, Dok, paano yung mga nagtatrabaho sa labas? Mahirap talaga trabaho sa kali. Pag nasa kali ka, sa init, sa polusyon, siguro kung bata ka pa, pero hindi kakayanin na matagal, lalo na dito sa mga highway natin, sa Pilipinas, masisira ang baga early. So, proper hydration. Number 4, pag malakas, moderate exercise. Lakad-lakad pa rin. Okay? Kahit pagod, ilakad. Okay? Sasabihin, Dok, pagod ako ngayon eh. Minsan kailangan mo ilakad eh, para gumana yung katawan. Parang kotse, kailangan pinapaandar. Kasi mas nakakasaya din. Kahit lakad, konting galaw. Pag konti na lang kaya mong weights, okay na yan. Kung 3 pounds na lang kaya mo o 4 pounds, pwede na yan. Number 5, syempre, papatingin din sa doktor kung ano maintenance mo. Pero ito, tulad na sinabi ko, pag punta nyo sa doktor, depende. Minsan, tsamba-tsambahan. Sana makakuha ka ng mabait na doktor na maayos yung ipapayo sa iyo. Diba? Kasi minsan din, baka mamaya, may anxiety ka na, may nervous ka na, may makausap ka na doktor na prangka. Hindi naman mali. Prangka lang siya. Sinabi niya na, ay, masakit ang dibdib mo. Pwedeng muscle pain. Or pwedeng ma-heart attack ka bukas. Hindi natin masabi. Kasi hindi natin na-check eh. Diba? Normally, ganun eh. Prank yun. Tama naman. Kaya lang, baka pumasok sa isip mo, naku, sinabi niya, ma-heart attack na ako bukas. Sabi lang niya na malamang hindi. Pero hindi natin natetest. Walang 100% assurance na hindi ka atakihin sa puso. Tama naman eh. Diba? Pero by chance, dapat hindi. So yun, dapat makahanap ka na ma-assure ka. Number 6, siyempre, yung mga relaxation technique, wala naman masama eh. Mind-body techniques, yung mga makinig sa music, deep breathing exercise, bawas stress, diba? Pahinga-pahinga, tingin sa magagandang lugar, walang masama doon. Emotional well-being tips mula number 7 hanggang number 11. Number 7, ito. Accept your condition. Tanggapin. Oo, tanggapin.
Kasi pag nagalit ka dun sa sakit mo, marami nagagalit sa sakit. Minsan, pag galit siya sa kamay niya, pinapalo pa talaga eh. O, masakit ulo, inuumpog pa yung ulo. Hindi mo pwede igalit eh. Or, let's say, may masakit sa katawan mo. Let's say, kamay o shoulder or kahit anong parte. Lalo mo pag-iinitan, di ba? Masakit, ba't namamaga? Ano kaya to? Mapaparalyze na ba ako? Iinitin mo, gagalawin mo, lalamugin mo, di ba? Nabangga lang, di kakalamog-lamog mo, nalamog tuloy siya. Lalo siyang sasakit. Di ba? Minsan, ako isang araw, masakit yung dito sa kaliwa, mamaya sa kanan, mamaya sa tuhod, mamaya ikot-ikot lang yan eh. So, wag mo lang pansinin, minsan, mawawala din. Kasi, lalo mong na-obsess ka, ano ba to, nabali ba? Lalo mong ginagalaw, lalong lalala. So, minsan, accept your condition. Tingnan mo muna, 2 to 3 days, aayos ba o hindi? Number 8, kailangan mo ng emotional support. Kasi kung ang mental health mo masama, yung sakit ng arthritis mo, na kahit konti lang yung sakit, feeling mo sobra-sobra na sakit kasi depressed ka eh. Pag depressed ka, mas masakit yung masakit. Pero kung masaya ka, tanggal lahat ng sakit. Tanggal lahat ng arthritis mo, lahat ng naramdaman mo, lahat ng palpitation, kaba mo, hindi mo mararamdaman lahat. Lahat ng GERD mo, hindi mo mararamdaman. Paano masaya ka eh? Paano pampasaya? Sa akin, walang choice eh. Family and friends pa rin eh. Pamilya, kamag-anak. Oh. Kasi pag inaway mo pamilya mo, ay nakaka-stress din yun. Diba? Sabihin mo, mahirap eh. Number 9, pwede rin yung mga therapist, pero mahalang therapist, mahalang psychologist. Diba? Minsan nga kaibigan lang makakausap, o pastor, o pare, o guidance counselor, dun lang tayo. Okay. Number 10, set realistic goals. Wag mo, kung may edad na tayo, 50, 60, wag mo isipin na kailangan kasing lakas ako nung 20 years old pagdating sa dami ng boyfriend o girlfriend, di ba? Or iba na usapan yun eh. Wag mo i-expect, dang bata ako, kaya kong tumakbo ng ganito eh. Ako, kaya ko tumalon ng 5 steps eh. Di ba mahilig tayo sa hagdanan, tatalon tayo ng papalayuan ng talon. Yan ang gusto ng bata, di ba? Patumbling ng patumbling. Pagdating na ng mga 40, 50, 60, hindi na pwede magtumbling. Mababalian na. So, realistic goals na. Di ba? Kung meron kang araw na masaya, okay, enjoy the day. Huwag mo na isipin na gusto ko 100% health. Walang ganoon. Okay? Realistic goals lang. Number 11, ito pwede mo isulat yung naramdaman mo. Minsan sa mga may mental stress, maganda rin na re-release eh. Imbis na i-post nyo sa social media, pag pinost nyo, may stress lang kayo. Oo. Mas maganda nga, tahimik lang kayo sa social media, yung personal buhay nyo, wag nyo na masyado ilabas para hindi kayo ma-stress, then isulat nyo na lang. Diba? Parang diary. Number 12 to 17, lifestyle tips. Number 12, ganito. Adapt and modify your life. Yan ang nangyayari. Minomodify mo. Kung mahina ka na sa, paano ba na sasabihin? Kung dati, kaya mong gawin to, kaya mo, palagay natin, pag bata ka, kaya mo magkuha kahit ano, kahit mabababa eh. Pero pag may edad ka na, kailangan yung lamesa medyo mataas na. Pag naglalaba, hindi na pwede nakababa, nakataas na. So, inaayos mo na yung bahay mo. Pinoposition mo na ay ito na, mas friendly na. Dati, pag bata, kahit anong silya, pwede mo upuan, di ba? Baliwala sa atin. Kahit matigas ang upuan eh. Pero pag may edad na, lalo na pag masakit na yung prostate, o yung sa pag-ihi, o dito, sa may tumbong, masakit na, kailangan yung upuan mo, malambot na. Kailangan yung silya mo, yung umiikot na. Kasi, yung ganyan, pag ganyan-ganyan ka na matagal, mamaya magbaback pain ka na eh. So, ina-adjust mo na, minomodify mo na. Dati, kaya mo malalamig na soft drinks, di ba? Bali, wala. Soft drinks, potato chips, kaya ko ubusin yun. Pero pag matanda na, wala na, hot water na tayo, puro chamomile tea na lang tayo. Diba?
Kasi kailangan na yung mainit eh. Kung hindi, kulo ng kulo yung tiyan. So, ina-adjust mo na. Dati, lahat ng fast food, pwede mo kainan. Ngayon, ilan na lang mapipili mo? Dito. Kasi pag masyadong oily, kahit yung mga pizza na sobra ng oily o spaghetti na sobrang oily ang luto, hindi nakakayanin ng tiyan ng ibang tao. Either tumatanda o iba na. Nagbabago kasi ang tiyan ng tumatanda. Mas konti na yung panunaw natin pag tumatanda. Number 13, kailangan supportive environment. Siyempre, kung meron kang magsusupport sa inyo, kaibigan, katrabaho. Number 14, pwede mo aralin yung sakit mo, pero up to a point lang. Wag masyado malalim. Kunyari, ang topic mo is diabetes. Alamin mo lang konti. Diba? Ano yung basic gagawin mo. Pero yung mga komplikasyon, medyo wag mo na tingnan masyado. Diba? Yung mga malalala, yung naputol, yung paa, yung mga ganun ba. Wag mo na anuhin yun kasi lalo ka lang makakaisip. Tapos, pag na-obsess kayo sa sakit ninyo, yan ang problema. Pag na-obsess kayo, doon kayo maloloko eh. Doon kayo magkakamali. Paano magkakamali? Yun na nga, gusto mo healthy, kaya iikot ka sa 10 doktor hanggang mahanap mo yung gusto mo. Mahirap yun. Bibili ka ng 10 produkto. Okay, naman tayo, produkto. Sinasabi ko sa inyo, wala akong ine-endorse kahit isa. At tinutulungan ko lang Birch 3 Advance, yung gatas pang senior. Birch 3 Advance na nutritional drink. All others are fake. Diba? Lahat naman AI na ngayon eh. Mag-download kayo ng AI app. Kita nyo, sabay yung boses ko. Ang dami nga, ginawa pa akong English speaking. Lahat naman ini-scam nila. Halos lahat ng celebrity, inuulit-ulit nila. So, ang point ko lang, huwag din magpapaloko na mag-iisip kayo, nako, may magic na gamot na gagaling ang sakit ko. Walang magic eh. Yung usual gamot, yun na yun. Diba? Walang magic, walang instant eh. Matanda na, 70, instant, mabubuhay ng mahaba. Walang ganun. Diba? Ano ang pwede mong gawin? Number 15. Imbis na magpaloko tayo kung anong produkto o magic na ini-injection o ginagawa na nabasa sa internet na sinabi ng kung sino-sinong fake naman na binebenta lang, pwede kayong mag-try ng safe and simple home remedies. Yung mga tinuturo ko lahat. Dito lang sa channel ko, Doc Willie Ong, may blue verified check na may 17 million followers. Ano mga simpleng home remedies? Yung home remedies na walang side effect. Like, sabi ko, uminom lang mainit na tubig. Ano side effect nun? Kumain ng saging. Ano side effect nun? Diba? Wag uupo na matagal. O mag-stretch. Diba? O yung mga simpleng pagkain lang na okay na home remedies. O pwede ka magmumog ng asin na tubig. Okay din yon. So, yung mga safe and simple home remedies, pwede yan. Pero pagdating sa mga aggressive treatment, baka may lumapit sa iyo, sabihin, kailangan ka operahan ngayon. Or else, lagot. O, pag-isipan mo muna, aggressive yun eh. O, kailangan mag-injection tayo nito. Or kailangan uminom ka ng 10 tableta nito. O, ingat tayo. Okay? Kasi, ayaw natin, dahil sobra kang nervyos, nagpaloko ka sa isang tao, kung ano ininom mo, nalintikan pa. Merong mga pasyenteng ganyan, napakarami. Kasi takot na takot eh. May naramdaman ko nung sakit. Ang ginawa ng pasyente noon, nakita ko yun eh. Uminom siya ng isang tableta, binibili-bili, ang dami, 6 tablets. Alam mo nangyari? Hindi siya nakadumi. Hindi siya nakadumi ng 3-4 days. Punta sa doktor, nagsusuka na. Inoperahan. Pag-opera, pagbukas ng bituka, andun lahat ng tableta. I think 30 tablets parang bato. Hindi natunaw. So, yung pinainom sa kanya, na binili niya, hindi natunaw. Nabarasat yan. Naoperahan siya. Mabuti ng buhay. I think mga 45-year-old na babae yun. Okay? Dahil meron na siyang gusto, ewan ko, pampaganda ba? O whatever. Kung ano man yun. Di ba? So, mag-ingat tayo. Kaya yung akin, laging natural. Tubig, araw, tsaka yung mga pagkain lang, dun lang tayo. Number 16, syempre, kailangan mo rin regular check-up from time to time dun sa tamang doktor. Pero kung
sa tamang specialist na sa sakit ninyo. Pero kung wala kayong pera pang pa-check up, at least gawin mo na lang super healthy ang diet mo, super healthy ang lifestyle mo, malay mo, mas sumaba pa buhay mo. Diba? Doon na tayo sa super healthy na lang kung takot tayo magpa-check up sa doktor. And number 17, syempre lastly, malaking bagay din yung nagdadasal kung naniniwala ka sa pagdarasal. Minsan yung parang surrender eh. Pag sino-surrender mo, maganda rin eh. Or ako, pinapanood ko ngayon madalas yung mga buhay ng mga saint eh. Sila Padre Pio, Bernadette, yung Bernadette Subiro, yung mga saint. Yung mga saint, grabe ang buhay nila. Yung mga saint, talagang yung katawan nila, butas-butas sa sugat, puro maaga na mamatay, puro suffering lang alam nun eh. Kaya yung pag nakita mo yung suffering ng ibang tao, ang babait nito, saint eh, puro suffering eh. Eh tayo, konting sakit-sakit, di ba? So, konting tiyaga, ganyan ang buhay. Ang purpose lang ng buhay, huwag maninira, maging mabait, at gawin lang anong mission nyo, tumulong sa kapwa, that's it. O, pagtapos na ng buhay, that's it. Di ba? Maabot mo yung normal life expectancy mo, ganun lang naman yun eh. Hindi naman dapat makipag-away. So, yun lang po, ride with the flow. Kahapon, medyo sama ng pakiramdam ko talaga. Yung tunchang ko, hangin-hangin. Pero wala lang, ride lang. Kasi pag nainis ka, talo ka. Pag nainis ka, yung inis mo ang magpapalala sa sakit. Pag feeling mo magbabara na yung puso, ma-heart attack na, magbabara na yung utak, lalo ka nainis, lalo tumaas ang blood pressure, lalo siya magbabara. Lalo kang relax, lalo kang let go, dasal ka lang, hinga lang malalim, ikalma mo lang, ay baka malusaw yung sa puso, baka malusaw yung sa utak. Diba? Hindi mo masabi yan. Baka may bumaba na anghel, maayos lahat yan. You don't know what will happen eh. So, pag masaya, maayos ang buhay, maraming sakit mawawala. Sana po nakatulong tong video. God bless po sa inyong lahat. Thank you, thank you. Share po natin.